Okay, napakabuti po ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, ihanda po natin ang ating mga puso dahil meron pong mensahe ang Panginoon para sa iyo. Para sa iyo, kapatid. Ikaw. Para sa iyo. Amen. Napakabuti po ng Panginoon at sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko na po ang ating pastora, Pastora Agnes Aito. Praise the Lord. Salamat, Brother Gary. Purihin po ang Diyos sa gabing ito dahil ang mensahe pong ito ay para po sa ating lahat. Amen. Hindi lang po sa nag-iisang tao, kundi para sa ating lahat. Amen. Judge not. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay judge not. Amen. Dito po sa John 8:7, datapwat nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa patuloy mong paalala sa bawat isa. Aming Ama, sa oras na ito, pangunaan mo po ako, langisan mo po ang aking bibig. Napawang kalooban mo, Panginoon, ang aking masambit. Salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat, maging sa atin pong televiewer. Nawa po, sa oras na ito, ang ating pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito ay i-apply po natin sa ating mga sarili. Meron po isang pintor, isang great painter, ano po? Hanggang sa kanya pong pagtanda, ito po ay inahangahan nila. Nung siya po ay tumanda na, siya po ay inanyayahan, parang siya po ang mag-judge sa mga paintings. Dahil nga po sa kanilang pagmamadali, nakalimutan po niya yung kanyang salamin. Nung nandoon na po sila, at nag-umpisa na po, ang kanila pong, yung pag-judge niya kung sinong mananalo ng timpalak na paintings na ito, inisa-isa po niya yung mga paintings. Ang sabi po ng pintor na ito, ang pangit naman ito. Pumunta sa kabila, ito, pangit. Hanggang sa, wala po siyang nagustuhan. Kawakas-wakasan, ang sabi niya, lalo na ang isang ito, pinakapangit, sabi niya. Napakapangit talaga. Sabi po ng kanyang asawa, dear, sabi niya, tumigil ka na. Hindi, sinasabi ko lang ang totoo. Kahit pinakapangit ang isang ito. Sabi po niyang ganon, tama na, tinitingnan tayo ng mga tao, sabing ganon. Sinabi ko na nga, ito ang pinakapangit. Binulungan po siya. Dear, sabi niya, alam mo ba, salamin yung nasa harap mo. At ang sarili mo, ang iyong nakikita. Amen. Praise God. Di po natin alam sa atin pong pag-judge, ano po, ang hinahatulan po natin ay ang ating mga sarili. Dito po sa 2 Thessalonians 3:11, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan. Yan. Pinagsabihan po yung mga Thessalonica, po, na nababalitaan na nagsisilakad po ng walang kaayusan. Amen. Ano po yung walang kaayusan? Marami pong dapat na iayos sa ating mga buhay. Ano po? Unang-una po, sa atin pong pagdadamit, sa atin pong
sasabihin na po natin na sa atin pong ugali o sa atin pong mga salita na nabibitawan na hindi po maayos. Amen. Na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Yan. Yun po bang turo ng turo? Alam mo, ganito. Mas gusto pa po nila yung pinagpipiestaan ng isang tao. Bakit? Kasi nga po, gusto nila yung kanilang nagawang kasalanan na cover. Nakuha po ninyo. Gustong-gusto nilang napapag-usapan yung ibang tao para sa ganoon, oo nga naman, nakaka-escape sila. Di po ba? Kaya sana po, sa ating bilang Kristiyano, titingnan po natin yung mga sarili natin kung tayo po ay maayos. Amen. Kaya nga ang sabi dito, huwag makialam sa iba. Ang intindihin mo yung sarili mo, baka mamaya, wala ka na pala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Pero pong istorya dito po sa John chapter 8, 1 to 12. Datapwat si Jesus ay napasa bundok ng mga olibo. Yan, si Jesus Christ po nagpunta sa bundok ng olibo. At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo. At ang buong bayan ay lumapit sa kanya at siya'y naupo at sila'y tinuruan. Di po ba nung nandito ang Panginoon, tinuturo po niya ang kanyang salita sa mga tao. At bawat makapakinig, nabibless po sila. Kasi nga, siya ang Diyos. Bawat mamutawi sa kanyang bibig, iba po yung nararamdaman nila, dahil nga po, siya ang Panginoon. Amen. Next verse. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At nang mailagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Kasi po, during that time, kapag ang babae ng alo niya, papatayin po yan sa bato, sa pamamagitan ng bato. Ang mga pariseo pong ito, yung mga eskribang yan, gusto lang po nila na meron po silang may laban sa ating Panginoon. Amen. Dahil inggit na inggit, dahil marami pong maraming mga followers ng Panginoon. Marami pong sa panahon natin ngayon, kung artista siya, marami siyang mga fans. So, inggit na inggit po ang mga eskribang ito. Amen. Kaya nga po, gumagawa sila ng paraan para po mahuli at may maisumbong, may sakdal na laban kay Jesus Christ. Amen. Next verse. Sa kautusan nga ay pinagutos sa amin ni Moses, sabi po ng mga tao, na batuin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Tinanong po siya, At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Datapwat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Ano po kaya ang sinulat niya? Yumuko siya, tapos sumulat po siya. Hindi niya muna sinagot. Mayroon muna siyang sinulat. Next verse. Datapwat nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Minsan po kasi, iniisip natin, hindi naman ako hindi naman ako murderer. Pero hindi mo alam, chismosa ka naman. Hindi mo naman alam, minsan, mapanira ka ng tao. Minsan, pati pastor mo sa talikuran kung ano-anong sinasabi mo sa kanya. Sa palagay po ba ninyo, hindi kayo nagkakasala? Pag nagsasalita kayo against sa mga pastor? Anong nangyari po nung nagsasalita yung mismong kapatid niya, si Miriam, at saka po si Moses, ng laban kay Moises? Si Aaron, nagsasalita sila ng against kay Moses. Silang dalawa ni Miriam. Sila po ay nagkakiyatong. Hindi po natin alam, baka sakali, na yung mga nagsasalita ng laban sa kanilang mga pastor, mayroon na rin po silang mga ketong spiritually. Nakuha po ninyo. Amen.
Kaya wag na wag po kayong magsasalita ng laban. O kaya pagtatawanan mo ang pastor mo, pinintasan mo siya, tapos nagsasalita ka ng against sa kanya, tapos tatawa kayo. Wag na wag po ninyong gagawin yung ganoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, don't touch my anointed one. Amen. Hindi mo pwedeng pagtawanan o hatulan ang isang pinili ng Diyos o lingkod ng Diyos na nagpapagod para po mangaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Explain mo kay ano. Amen. Praise God. Noon daw po silang nagtanong, ano po, siyempre po siguro, yung Panginoon, bakit kaya ang mga taong ito? Ako nga, hindi ako nagkahatol eh. Itong mga taong ito, hatol ng hatol. Kaya nga po, ang sabi niya, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Yan. Ano kaya kung tayong naroon? Babatuin mo kaya ang babaeng ito? Babatuin mo kaya? Hindi, di ba? Tayong lahat ay nagkasala, mamaya nasusulat. Hindi po ako mismo ang nagsabi, kundi sa Biblia. Amen. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Ano po kayong sinulat ng Jesus Christ? Ano? Next verse. At sila, nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, na nagpasimula sa katandaan hanggang sa kahuli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna nila. Umalis po sila eh. Walang nagtangka, isa man, na humawak ng bato para po batuin ang babaeng ito. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Babae, saan sila nangaroon? Nangaroroon. Wala bagang taong humatol sa'yo?" Next verse. At sinabi niya, "Wala sino man, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Ako man ay hindi rin hahatol sa'yo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Hindi rin po siya hinatulan ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, sin no more. Huwag ka nang magkasala pa. Amen. Kasi tayo po ay mahilig humatol eh. Hey, wala nang pag-asa yan. Hindi na magbabago yan. E anong malay mo, darating ang pagkakataon, ang panahon, bumaligtad ang lugar ninyo. Instead na bigyan mo siya ng comfort, o pangaralan mo siya, o pagsabihan mo siya, makipagkaibigan ka sa kanya, sasabihin mo yung magagandang mga salita, para umalis siya kung saan man siya nakatayo o nakaupo, ang gagawin mo, iiwasan mo eh. Iiwasan mo. Amen. Kaya nga po sabi ko ni Pastor Chris, yung church po ang atin pong hospital ng kaluluwa. Amen. Amen. Kaya tayo naririto dahil po mayroon pong ginagamot sa atin. Sino po bang ganap na dito? Itaas ang kamay. Sinong ganap na dito? Wala. Ano po? Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, ang sino mang walang kasalanan ay siyang unang babato, pero wala pong bumato dahil sila pong lahat ay may kasalanan. Sino po ditong walang kasalanan? Itaas ang kamay. Tayong lahat, ano po? Amen. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman." Amen, napakaganda ng pangako ng Panginoon. Yung sumusunod sa Kanya ay hindi na po lalakad sa kadiliman. Tayo po ba'y lumalakad na sa liwanag? O sa kadiliman? Sino po ang lumalakad na dito sa liwanag? Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Amen. Bagamat yung iba daw. Lumalakad na nga ba ako sa ano? Ang sabi po ng Panginoon,
Yun daw pong sumusunod sa Kanya at ay hindi nalalakad sa kadiliman. Tayo po bang lahat ay sumusunod na kay Lord? Kasi hindi ka na lumalakad sa kadiliman kasi ang sabi niya yung mga sumusunod. Amen. Kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Amen. Praise God. Kasi nga po, tayo lahat po ay nagkasala. Dito nga po sa Roman 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo pong lahat. Tayo pong lahat. Yun lang mag-isip ka ng masama sa iyong kapwa. Yun lang nagbibintang ka ng hindi maganda, nagkakasala ka. Amen. Amen. Dahil po tayo kasi, hindi po tayo yung hukom, kundi tayo po ay tagatupad ng salita ng Diyos. Amen. 24, palibhasay, inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Wala pong dapat ipagmalaki ang bawat isa. Bakit? Tayo po kasi tinubos ng walang bayad eh. Amen. Kaya, mapalad po tayo dahil naririto tayo ngayon. Pinipili po natin ang makinig ng salita ng Diyos, yung nandun tayo sa Kanya pong iglesia. Amen, na nagkakatipon-tipon tayo at nagbubulay-bulay, sabi nga po ni Brother Gary, ini-scrutinize po natin ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. Sabi nga po dito sa Mateo 1:5, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Beware, huwag po kayong hahatol ng kahit sino. Hindi po akong nagsabi, kundi ang Biblia. Amen. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Kaya po ba, di ba nasabi ko sa inyo kanina? Sabi ko, mamaya, pagdating ng panahon, ikaw ang nagkakasala, siya naman naglilingkod sa Panginoon. Di po ba? Kasi ang sabi dito, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay ahatulan kayo. Nakakatakot po, no? Kaya wag na po tayong humatol. Kung ano po yung nakita natin, o kung ano po yung narinig natin, kaya narinig natin o nakita natin yung ganoon para ipag-pray po siya. Amen. At huwag nating hahatulan. Amen. Kasi po, na-under process pa po tayo. Amen. Kaya nga lang, kapag nalaman mo na, kapag ka nadapa ka na, tatayo ka na, at sabi ng Panginoon, sin no more. Kasi nalaman mo na eh. Huwag mo nang uulit-ulitin. Kaya nga po, laging nagpapatutuo si Pastor Esting. Sabi niya, napakahirap ng gumagawa ka ng kasalanan. Napakahirap pagka nagawa mo yon, mahirap ka matagal bago ka makapag-move on. Sabi po niya, totoo yon. Kaya nagpapatutuo na ako, sabing ganon, bakit yung iba gusto pa nilang maranasan? Amen. Pero wag tayong hahatol, mga kapatid. Ayahan natin ang Diyos, ang hahatol. Sabi nga po sa Biblia, kung tayo po ay tagahatol, tayo po ay hindi na tagasunod ng Panginoon, kundi tayo po ay isa ng hukom. Amen. Kaya lagi po tayong mag-iingat. Baka darating ang pagkakataon, sabi dito, at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Sige mo, yung pinanukat mo sa inakatulan mo, gagamitin din sa'yo. Amen. Ayahan po natin, kung sila po ay may ginagawa, ipag-pray natin. At kung meron po kung hindi po sila humihingi ng payo sa inyo, ayahan na lang po nyo. Ngayon, pag lumapit, pangaralan mo. Amen. Pero kapag hindi siya lumapit sa iyo, hayaan mo lang ipag-pray mo siya. Ang Panginoon ang patuloy na mangungusap sa kanya. Bagamat nasusulat po sa James, ang sabi po niya, yun daw po mga kasalanan natin, ipagtapat po natin.
No? Lalo na po sa mga pastor. Ipagtapat po natin. Amen. Para sa ganoon, tayo po ay mapabuti. Amen. Kasi hindi natin kaya, lalo na yung problema. Hindi mo kaya eh. Hindi mo kaya. Ngayon, magpatulong ka sa mga pastor, no? Sa mga nakakatanda. So, sila po ang magbibigay ng payo kung ano ang nararapat nating gawin. Kasi, halimbawa, wag mo namang halimbawa, sinabi niya sa yung sekreto niya, ipagsasabi mo naman. Kaya nga sinabi sa iyo yung sekreto niya, kasi alam niya, pwede mo siyang ipag-pray. Amen. At huwag mong ipagkalat kung ano man ang nalaman mong sekreto niya. Mamaya, alam niya yung kumari ko, yung kumpari ko, may sinabi sa akin, ganito, mawawala po sila ng respeto. Amen. Amen. Iiwasan niya. Kaya beware. Mamaya po, baka mamaya, tayo po, yung panukat na ating isinukat, sa atin naman isusukat. Amen. Kasi hindi naman po tayo ang hukom, Panginoon. Amen. Praise God. Next verse. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Oo nga, no? Yun, kasalan yung ganun-ganun. Ayaan mo, lilinisin po ang mata mo kasi may puwing ka. Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Ano po ang tahilan? Troso. Alam po niyo yung troso ng Meralco? Yun. Inahatulan mo yung kapatid mo, meron kang puwing, dapat alisin ko. Ikaw naman, nakatakip ka, troso yung nakatakip sa'yo eh. Amen. Praise God. O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing mo sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Oo nga po, no? Napakabuti ng Panginoon. Alam niya kasi ang isip ng tao. Kaya sinasabi na niya. Hanggang ngayon po, paulit-ulit sa ating mga generation, patuloy nating binabasa, pero hindi po tumitimo sa mga puso. Kaya nga po inalintulad ko yung tao na pag dinidiligan mo ng salita ng Diyos, hindi tumitimo. Para po silang mga, ito, nakikita ninyo ito? Kung ito po ba ay didiligin ko araw-araw ng tubig, lalago? Hindi lalago. Bakit? Ano siya? Anya? Plastic. Ganun pala ang tao. Dinidiligan mo ng salita ng Diyos, hindi tumitimo, hindi siya nagbubunga. Ibig sabihin, plastic pala ang taong yun. Amen. Praise God. Hindi siya, kumbaga hindi siya pasulong paurong siya, paurong. Amen. Next verse. Ikaw na mapagpaimbabaw. Yan. Si Jesus Christ po ang nagsabi nito. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Yun nga po, no? Hindi ka nga mangangalunya, hindi ka nga magnanakaw, hindi ka nga marderer, iyang sama-sama naman ng ugali mo. Hindi mo makasundo yung mga tao. Tapos yun, no, naninira ka ng kapwa mo. Alam po ba, at saka yung mga sinungaling, mga sinungaling, pwede kang patayin yan. Yung mga saksing sinungaling, alam po ninyo, kapag kahit na kaibigan mo yan, kapag alam mong nagkasala siya, hindi mo siya dapat kampihan eh. Kahit na magkakaibigan kayo, kasi po meron akong 4 po kaming magkakaibigan. Yun pong isa, dahil mayaman siya, nakairam ng nakautang, itong isa naming kaibigan. Abay, inanuan po siya, dinimanda. Ano po? Siyempre, masama po ang loob ko dahil bakit naman ito ganito, magkakaibigan kami, ganun itong gagawin niya. Magkano bang utang mo? Sabi ko doon sa kaibigan ko. 2,000. Dinidimanda ka, kaibigan natin siya, dinidimanda ka. Alam po ninyo hanggang ngayon, hindi ko na po kinakausap yung kaibigan namin yung masyadong ganid sa pera. Hindi po maganda yung ganoon. Hindi tunay na kaibigan yung ganoon. Kaibigan niya yung pera niya. Kasama niyang mapapahamak kapag ganoon siya.
Amen. Praise God. Sabi nga po dito, isa lang nakikita mong kasalanan spiritually. Pero ang iyo, ilan kaya ang kasalanan mo? Magtago ka man sa tao, pero sa batas ng Diyos, hindi ka makakapagtago. Naalala ko po noon yung akin pong bayaw. Ito pong bayaw kong ito, ay una po, hirap sila sa buhay. Nung umunlad sila, kasama po ang asawa niya. Pero nung sila po ay yumaman na, abay, lahat po ng kanyang nagiging sekretarya, nagiging abibi niya. Lahat ng kanyang katulong sa bahay, ganun din ang ginagawa niya. Okay lang po kung ganun ang ginagawa niya, pero yung pinakalas niyang sekretarya, pinakasalan. Siyempre po, nagreklamong kapatid ko, tinulungan ko siya. Sabi po ng kapitan noon sa amin, dinuro-duro kaming magkapatid, nandun po kami sa munisipyo. Pag hindi nyo inurong, ang reklamo ninyong ito sa bayaw mo, sabi sa akin, hindi na kayo makakapagnegosyo pa. Umiiyak kaming magkapatid. Ngayon po, ayaw naming umurong. Abay, ang ginawa po ng bayaw kong ito, binayaran po yung mga judge, mga doon, binayaran. So, ang nangyari po, tumanggap ng sulat, itong kapatid ko, ang sabi doon na nakapirmang kapatid ko na inuurong ang demanda. Lumuhod po sa akin ng bayaw ko, umiiyak siya, ate, please lang, sabi niya, nakikiusap ako. Huwag mo na kanyang ituloy. Ayos na kasi, huwag mo nang ituloy. Umiiyak po talaga ako. Sabi ko sa kanya, alam mo, nakaligtas ka sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, hindi ka makakatakas. Ang sabi ko sa kanya, alam po niyo hanggang ngayon, nagdurusa yung bayaw ko. 3 beses na atake, hindi pa namamatay. Sabi nga po ni Pastor Chris, pag umuwi ka sa inyo, dito nagpapasasa ka, pag uwi mong may sakit sa inyo, ang asawa mo, ang lilingap sa'yo. Iniwan po siya nung babae niyang pinakasalan, ang masakit pa, nung nakakalakad pa po itong bayaw ko, nung umuwi daw siya sa kanila, doon sa babae, nakita niya mayroon ng ibang kasama. Itong babae niya. Itong mga anak niya sa babae niya, pinag-aral niya. Itong kanyang talagang anak, hindi niya pinag-aral. Napakasakit, ano po? So, ang nangyari nga po, hanggang ngayon, naatake po 3 beses, ang asawa pa rin po niya. Ang lumilingap sa kanya. Yung kanyang pinakasalan, yung pinakasalan niya, yun ang nagtatamasa dahil itong bayaw ko, nung maunlad po yung kanilang negosyo, pinagawa po yung bahay nung nanay ng babae at lahat ng mga tiyahin, binigyan niya ng pangnegosyo para magbigay ng 5-6. Ngayon po sila ay naghihirap. Kaya sabi ko nga, Lord, sabi ko, kawawa naman ito, sabi ko. Tinanong ko nga po si Apostol, bakit ganito yung nangyayari kay Bapa mo, Kapampangan po, Bapa? Alam mo ma, sabi niya, mas mapalad siya kanya. Kasi bago siya tuloy yung naatake, nagsisi siya, nabautismuhan siya. Kaya dito pa lang sa lupa, sabi niya ganun, pinagdurusaan na niya ang kanyang ginawa. Sa ayaw at gusto po natin, meron pong consequence. Amen. Yung pinakamasakit pa yung buntot. Amen. Kaya, mga kapatid, ngayon pa lang po, yung saway ng Panginoon, tatandaan po natin. Amen? Next verse. Roma 2, 1 hanggang 3. Dahil dito'y wala kang magdadahilan o tao. Sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang inahatulan mo, sapagkat ikaw ay humahatol, ay gumagawa ka rin ng gayon ding bagay. Amen. Ikaw daw na humahatol. Sabi nga, o tao, sino ka? Sino ka man na humahatol,
sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang inahatulan mo. Amen. Ngayon po, gusto pa po natin bang maging judge, maging hukom, maging tagahatol sa mga tao? Nakakatakot, ano po? Kasi dito po sa nababasa natin, nagpaparamdam na po ang Panginoon na huwag tayong maging tagahatol. Amen. Hallelujah. Sapagkat, sabi dito, ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Minsan po, mayroong malinis na gumawa. Naniniwala ba kayo? May malinis na gumawa. Hatol ng hatol. Pero siya pala ay marami ng ginagawang kasalanan. Amen. Amen. Kasi po, ito ay yung nasulat. Gumagawa ka rin ng gayon ding mga bagay. Lihim nga lang. Pero, hindi ka makakatakas sa hukuman ni Kristo. Amen! Hallelujah! Next verse. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan, laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. At inisip mo baga ito, o tao, na umahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makakatanan sa hatol ng Diyos? Yan. Question mark. Hindi ka makakatanan. Saan ka man magpunta? Dahil pag sa hukuman ni Kristo, humarap ka, ang lahat ng bagay na ginawa mo, lihim man o hayag, masama man o mabuti, isusulit mo sa Panginoon. Amen. Na kaya dapat po talaga malinis ang ating mga puso. Amen. Praise God. Next verse. Sabi po ni Pablo, at ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan. Dapat po talaga, mga puspos po tayo ng kabutihan, hindi po ng kasamaan. Amen. Kapag ka po, katulad ng ginawit natin, maghari ka. Pag naghahari na si Kristo sa puso mo, mapupuspos po tayo ng kabutihan. Amen. Pinuspos ng lahat ng kaalaman na ano pa't makapagpapaalala naman kayo sa isa't isa. Tama po ito. Huwag ka tayong maging makasarili. Minsan dahil alam natin, bawa, si sister ganon o si brother ganon, nabalitaan mo, nagnakaw siya. Tapos iiwasan mo siya. Hindi mo naman alam kung totoong ginawa niya yon. Ginawa man niya yon o hindi, huwag mo siyang hatulan. Amen. Baka pagdating ng panahon, ikaw naman ang ganoon. Amen. Kaya nga po, sabi nga po sa Biblia saan ka namin, Panginoon, dinadaya? Dinadaya daw po natin ang ating Panginoon sa inyong pagbibigay. Di po ba? Yun ang sinabi niya. No? Kapag ka sinabi mo, hindi ka nagkasala, ikaw at ang Diyos ang dinadaya mo, pero hindi mo madadaya ang Panginoon. Dahil siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen. Kaya wag na po kayong yung mga wag ka nang gaganti. Kasi sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Amen. Kapag gumanti ka, parehas na lang kayo. Hindi ka na igaganti ng Panginoon. Kaya manahimik na lang po tayo. Amen. Romans 14:11, sapagkat nasusulat, buhay ako. Sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Di po ba? Tayong lahat ay magpapahayag sa ating Panginoon. Amen. Wala pong nalilihim sa Panginoon. Kaya anuman ang sikreto mo, kung ayaw mong mapahiya ka, darating ang panahon, tigilan mo na. And then, sumunod ka na sa Panginoon. Amen. Pag sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka man gagawa ng
masama, o magnakaw ka, o ano man ang gagawin mo, mandaya ka, alam po ninyo, kapag sumusunod ka, sabi nga ng Panginoon, idaragdag sa iyo ang pangangailangan mo. Amen! Kaya nga po muli dito sa Matthew 7:5, ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ka nang hatol ng hatol. Paalala po ng Panginoon. Kung minsan kasi, minsan hindi natin alintana, nakakahatol na tayo, di po ba? Minsan hindi natin sinasadya, pero nakakahatol tayo. Di ba? So, lagi nating alalahanin, ay noong palang gabing ganoon, ang sabi ng Panginoon, huwag kaming hahatol. Dahil yung hinihatol namin sa aming kapwa, yun din ang ihahatol sa amin. Amen. At dito po tayo magwawakas. 2 Corinthians 13:5, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Siyasatin po natin ang mga sarili natin. Magsaliksik po tayo. Amen. Kung tayo'y nangasa pananampalataya, baka akala mo nandun ka pa sa pananampalataya, pero wala ka na pala. Kaya ang sabi po, saliksikin natin ang ating mga sarili. Kung tayo na nga sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Subukin mo. Baka wala ka na nga. Hindi ba kanino nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Saliksikin ninyo. No? Kasi si Kristo ay nasa sa inyo. Ngayon, kapag wala sa iyo si Kristo, ano pong nasusulat? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ang hirap po nun, ano? Pag itinakwil ka ng Panginoon, pag itinakwil ka ng Diyos, mahirap. Kaya wala ka ng pag-aalala kung nasa yung pananampalataya mo, kung nasa kay Kristo pa Salaksikin mo ang sarili mo kung nandiyan ka pa sa pananampalataya. Pero ang sabi po ni Pablo, maliban lang, ang sabi niya, kung ikaw ay itinakwil na. Di mo alam, nakatayo ka pa. Kahit naglilingkod ka sa Panginoon, di mo alam, itinakwil ka na pala. Kaya nga ang tigas-tigas ng ulo mo Saan hindi ka man mapagsabihan ni pastor? No? Hindi ka man mapagsabihan ng mga pastor, ng mga elders, agad kang lumalaban. Agad kang sumusurrender. Alam po ninyo, mapalad ang isang tao na pinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon ang mga ministry ninyo. Pasalamat ka, may ministry ka. Amen. Dapat po, i-grab po natin yung opportunity natin na pinagkakatiwalaan tayo. Amen. Pero huwag ka namang magmamalaki. Amen. Dapat, instead na magmalaki ka, magpasalamat ka. Yung konting bagay lang, nasaktan ka lang sa mga pangaral ng mga pastor, ay hindi na kuwaatin. Ibig sabihin po, ang sabi dito, pag sinubukan mo ang iyong sarili, wala si Kristo sa iyo, ibig pong sabihin, itinakwil ka na. Ang mga Kristiyano po, nandoon yung mapagpakumbabang puso. Amen. Masunurin. Kaya nga po, ang bawat ministry natin, daanin nyo, kapag kayong isang tao, pag sinabi ni pastor, ganito ang gawin mo, pag hindi po siya sumusunod, ibig sabihin, hindi siya good leader. Pagka hindi ka good follower, hindi ka magiging good leader. Nakuha po ninyo. Pero kapag ka ikaw ay masunurin, magiging good leader ka po at ang mga tinuturuan mo, susunod din sila sa iyo. Amen! Tayo po ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa gabing ito, Lord. Patawarin mo po kami. Kadalasan nakakapag-judge po kami, Panginoon. Kaya nga po sa oras na ito, linisin mo po ang aming mga puso at isip, Panginoon, na kung meron po kaming nakikita na nagkakasala sa iyo o gumagawa ng hindi mabuti, Panginoon Lord,
Kaya mo pinakita ang ganoon para po sila ay kausapin namin o sila po ay aming ipag-pray, Panginoon, at ilapit sa iyo. Kaya nga po, tulungan mo po kaming maging mapagpakumbaba, Panginoon. Bigyan mo po kami ng humble heart, Panginoon, at hindi po maging mapagmalaki. Dahil, Panginoon, tunay nga po, dahil nasusulat, yung may mga pusong mapagpakumbaba, Panginoon, ay makikita po nila ang iyong kaharian. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Dahil ang message na ito ay sa aming lahat, Panginoon. Salamat po sa muli mong paalala, Panginoon. Para sa ganoon, patuloy pong maging malinis, Panginoon, ang aming puso at isip sa iyong banal na harapan. Dahil malapit ka nang dumating, Panginoon. Kaya po, dapat nakahanda kami, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paalala, maging sa mga kapatiran na naririto. Panginoon, salamat sa buhay nila. Nawa, pare-pareho po kaming maging masunurin sa iyo, dahil pare-pareho lang po kami sa iyong banal na harapan. Kaya lang po talagang meron ka pong ginawa, Panginoon, na mga pastors, Panginoon, para po sila po ang kumandili sa amin at hindi kami ang kakandili sa kanila. Salamat po, Panginoon. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa kanila pong pag-uwi. Alam po namin, Lord, na may panganib sa lugar na ito. But Lord, kami po ay nananangan sa pangako mo na hindi mo kami iiwan at pababayaan. Salamat po, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang iyong mga anak na naririto. Nawa, Panginoon, makarating po sila sa kanilang mga tahanan na safe and sound. Ganon din po kaming may iwan. Salamat po, Panginoon, at ang dalangin po namin, patuloy na kagalingan po ni Pastor Este. Salamat po, Panginoon, ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Peace be with you.